Hala, matindi to. Grabe, wag nyo guluhin ang Davao, Duterte na puno na, humanda na, Abalos, PBBM. Wag guluhin ang Davao. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kabayan TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Tingnan niyo ang ginawa sa Davao. At Ayun. nagsalita na po si Mayor Baste. Itong Martes, July 9 ni Mayor Baste Duterte ang naganap na malawakang pagtanggal sa pwesto ng mga opisyal ng pulisya sa Davao City. Sa isang pahayag, ibinahagi ng alkalde ang kanyang pagkabahala na ang pagtanggal sa mga pangunahing opisyal ng pulisya sa syudad, kabilang na ang City Police Director, ang pinuno ng Special Operations Group at 19 na Station Commander ay hindi makatutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa lungsod. Binanggit ni Mayor Duterte na kung itinuturing ni Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na hindi epektibo ang mga tauhan ng Davao City Police, ito'y taliwas sa patuloy na pagkilala ng institusyong kanyang pinamumunuan sa Davao City Police Office bilang nangungunang unit sa rehiyon. Binigyang diin niya na ang mga apektadong pulis na naglaan ng kanilang buhay para maglingkod sa kanilang kapwa Pilipino ay hindi nararapat sa ganitong klaseng pagtrato. Samantala, kinumpirma naman ng Philippine National Police na inalis sa pwesto ang 19 na Station Commander ng Davao. Ayon kay PNP Eto, tingnan nyo ha, yung statement. Sabi ni Baste, kasi may tinanggal po na 19 na pulis. Talagang babaklasin po ang Davao. Marcos, ano statement mo dyan? Ang daming magugulong syudad sa bansang Pilipinas, babakbakan ng Davao. Ito masakit. Simula pa lang yan. Talagang gusto nilang bakbakan ng Davao. Kasi sa tingin nila, yan ang kaharian ng Duterte. Hindi po, nagkakamali kayo dyan. Yes, maraming supporters ang Duterte sa Davao, pero iba na po ngayon. Ha? May social media na. Kaya hindi lang po Davao ang sumusuporta sa mga Duterte. Oh, may punto na naman si Coach Oli doon. 'Di ba? Yun nga sinasabi. Kaya pinupuntirya yung Davao. Kasi alam naman natin yung nangyayari, 'di ba? Davao. No, tatanggalin mo yung mga pulis diyan. Tanggalin 'yan. 'Di ba? Palitan. Bakit? Para saan? Hindi ba nagagampanan ng mga dating pulis doon sa Davao? 'Di ba? Yung kanilang mga tungkulin doon. Sa tagal ng panahon, no, ang Davao ay hindi natin nababalitaan gaano nang mataas ang crime rate. O yung mga bisyo dyan, di ba, hindi natin nababalitaan. Ang ibig sabihin noon is kontrolado nila ang sitwasyon na nangyayari doon. Di ba? Walang masamang gumagawa doon. Ibig sabihin, nagtatrabaho yung mga kapulisan at gobyerno doon. Di ba? Halos wala nga tayo nababalitaan na ganun gaano. Siguro kung meron mang nangyayaring ganun doon, is hindi naman ganun katulad dito sa Metro Manila. Diba? Hindi naman katulad dito. Ngayon, bakit mo aalisin yung mga pulis doon na alam mo naman na ginagampanan yung tungkulin at alam mo naman na naging maayos yung lugar na yun dati pa? At bakit sila papalitan? Huwag niyo sabihin matanda na sila. Di ba? Bakit sila papalitan kung ginagampanan naman nila yung tungkulin nila? Kasi kahit wala tayo sa Davao, di ba, alam naman natin yung nangyayaring sitwasyon sa Davao. Di ba? Hindi naman sila laman ng balita lagi eh. Na may mga nangyayaring krimen, may mga ganitong nahuhulihan ng ganito, ganyan. Di ba? Puro Maynila, Metro Manila, Metro Manila, Metro Manila, Metro Manila. Luzon. Di ba? Puro ganon. Oh. Di ba? So, wala tayong maisip na dahilan para tanggalin yung mga kapulisan doon. Kaya ang maiisip ng ilan, kaya sila tinatanggal, para madali, no, mapasok ang mga Duterte doon o madaling matipak yung kaharian nila na, pabagsakin natin tong kaharian nila, tong Davao, kaharian nila yan, pabagsakin natin yan. Kasi lugar nila pinupuntirye. Napakarami nga namang lugar ang talagang matitindi yung gulo. 'Di ba? May mga terorista, 'di ba?
mga terorismo, umiiral, dapat doon inaano yan eh. Pinapadala, doon, yun ang nilulutas. 'Di ba? Kaso 'di ba, Davao ngayon ang pinupunteriya. Ano ba meron diyan? Ang iniisip siguro nila, baka mamaya diyan magsimula yung mga destabilisasyon, mga ganito, ganyan. Siguro, Diyos ko naman, nagsasalita na nga si FPRRD na wala silang planong gumawa ng ganun at ayaw nilang pababain ang presidente sa posisyon. 'Di ba? Kung gusto man nila na maging presidente si VP Sara, mas maganda kung dadaan siya sa magandang proseso at hindi aabusuhin ng mga Duterte ang kapangyarihan ng taong bayan. Kasi kung gustong abusuhin ng mga Duterte ang kapangyarihan ng taong bayan, tiyak na maraming sasama sa kanila. 'Di ba? Pero hindi naman nila ginagamit. 'Di ba? Dapat ngayon pa lang ginagamit na nila 'yan. Siguro kung may mga rally, maisog rally, hindi yun para guluhin ang gobyerno. 'Di ba? Hindi para ganon. Kaya siguro may mga ganyan is para lumabas yung hinaing. Masabi nila kung ano yung mga nasa loob nila. Ganon naman eh. Kailangan talaga is kung ano yung bigat sa dibdib mo is ilabas mo. Kapag hindi mo nilabas yun, baka atakihin ka. Diba? Kaya nga sinasabi, pag galit ka, ilabas mo. Kasi kapag kinimkim mo yan, naku, high blooding ka dyan. Ganun lang yung ginagawa sa maisog, di ba? Pero hindi naman sila nanggugulo. Tsaka dapat yun ang panghawakan eh. Di ba yung salita ni FPRRD na wala kaming planong pabagsakin o tanggalin ang presidente sa posisyon. Siguro yung mga taong bayan is nagsasalita ng ganon. Pero, hindi mo rin masisisi o hindi nyo masisisi ang taong bayan kung bakit sila nagsasalita doon at gusto nilang magpalit ng bagong pamumuno. Dahil sa nangyayari. Bakit gusto ba nilang magpalit ng pamumuno? Dahil hindi sila kontento sa nangyayari. May nakikita silang hindi maganda. 'Di ba? Lalong-lalong na yung mga alitap-tap na yan. Ako pupusta ako kapag tinanggal yung mga alitap-tap na wala sa tabi ng presidente yan. Titino ang gobyerno. Hindi, mga katunay titino ang gobyerno. 195%. Titino yan. Kaya maling-mali sila nung binabanatan nila ng binabanatan. Lumalabas ang pagka-insecure nyo dyan. Ang ayos-ayos ng Davao dyan kayo nakafocus. Tingnan nyo, binababoy nyo yung mga pulis na maayos dyan. Binababoy ng kapwa-pulis yung mga pulis na kasamahan nila na maaayos naman. Na nagbuwis ng buhay. Kasi ang pinapakita dito, ganito. Nagsalita si FPRRD no na atin ang kapulisan. Parang may ganun, di ba? Parang may ganun factor. Parang pinakita dito na na hindi lahat sa'yo ng kapulisan. At kami, ang gobyerno, kaya namin yan kontrolin. 'Di ba? Sa amin pa rin susunod. Parang pinakita yung ganun. Parang sindakan yung nangyari. Sinisindak mo kami? O eto naman, gagantihan ka namin. May gagawin kami. Parang ganun hindi mangyayari yung gusto mo na sinasabi mo na sa'yo lahat kapulisan. Hindi. Parang ganun yung ginawa. Ipinakita ng government na may power sila. 'Di ba? Kumbaga dapat sinabi na lang ni FPRRD, may power pala kayo, di wow. Ganun na lang. Ang aayos ng mga pulis dyan, pinagtatanggal nyo. Oo. Dapat ba, eskalawag ang pulis? Hindi na tayo magtataka dyan. 'Di ba? Kaya nga binabanatan ng mga Duterte kasi, maganda yung ginawa nila noon. Maayos naman. Kaya kapag maayos ang ginagawa mo, masama ka sa paningin nila. Yung mga pulis dyan, 'di ba? Maayos ang ginagawa, nagtatrabaho, ginagawa yung tungkulin nila dyan. Kasi maayos bawal nga yun. Kailangan talaga iskalawag ka, malakas kang mangikil, 'di ba? Mga ganon, mga nanghuhulidap ka. Yun, hindi ka matatanggal doon, dapat ganon. Parang baliktad na nga mundo natin ngayon Pag ang pulis ay may nagagawang mali, tahimik kayo. Ngayon, saan nangyari yan? Baklasan ng pulis? Nire-relieve? 19? Saan ka nakakitang syudad na ginawa yan? Kailan? Ngayon lang. Meron na ba kayo narinig? Ay, baklasin natin yung mga pulis sa Caloocan.
Ay baklasin natin yung pulis sa Iloilo. Ay baklasin natin ang pulis sa Manila. May nangyari na bang ganyan? Tapos ngayon Davao na napakaayos, na nanapanatili nila ang kapayapaan dyan. Na walang droga. Dito ka sa Manila, puro kalokohan yung ginagawa ng iba, hindi pa rin nababaklas. Compared sa ibang syudad. Tapos nakafocus kayo sa Davao. Grabing ka-insecurean yan, Marcos. Hindi na gawain ng lalaki yan, Gawain na ng babaeng insecure. Sorry po hindi po ako sexist. Hindi ko sinasabi pag babae insecure. Pero yung ganyang galawan, napaka-insecure na yan. Kaya tama si Ka Eric. Desperado na kayo masyado. Alam mo, namimiss ko yung kanta mo. DJ Bantag na Desperado. Oh, kinantahan nito Kinantahan nito si Katapang tsaka si Boying ng Desperado. Tingnan nyo anong nangyari kay Boying. DJ Bantag, kantahan mo rin kaya si Marcos ng Desperado. Baka... Hoy, asa na si Boying? May lumabas na picture niya. Ang payat-payat mo na, ha? Ang payat-payat mo na, Boying. Ang islim-islim mo. Ba't ang payat niya, no? Nag-iba na? Hindi ang payat na ni Boying, no? Kamusta ka na? Hindi ka na ba magpapapreskon, Boying? Namimiss na namin yung papreskon mo araw-araw. Yung araw-araw mong case close. No, nakantahan ka ng Desperado. Anong nangyari sa'yo? DJ Bantag, pakikantahan mo naman ng Desperado si Marcos. Pero umasa kayo. Hindi kasi malakas ang talaga Malakas yung mga bulong ng Para sa akin talaga, ang dinidikdik ko dito yung mga alitap-tap Oo. Oo. Sa akin talaga yung mga alitap-tap na nakaikot kay PBBM. Yun talaga Yun ang pinupunterya ko talaga Hindi kasi, alam nyo, hindi kikilos ng ganyan yan kung hindi dahil sa mga alitap-tap na yan. Diba? Kaso problema is, yun nga lang, na nakikinig siya, 'di ba? Parang yun yung sinasabi. Nakikinig siya, sinusunod niya yun yung nagiging ng mga tao. 'Di ba? Pero kung talagang may sarili kang desisyon, kaya mong tumayo sa sarili mo, ay hindi mo sila papakinggan, ay sigurado magiging maganda yung takbo. Walang mangyayaring ganito. Yun ang naging kulang 'di ba? Umasa kayo. Hindi pa tapos. Mayor Baste, it's about time na kumilos na kayo. Si Mayor Baste naman kumikilos Pero I think BP Sara should be more aggressive. Kasi lalala pa yan. O eto na, si Joylyn Legaspi, may nakaalala. Maraming salamat po sa pag-sponsor ng live na ito. Thank you, Joylyn Legaspi. Euro. Tatandaan natin, nagiinit pa lang. Ganyan lang ginagawa sa Davao. So, asahan nyo, mas lalala pa yan. Sigurado Nagsisimula pa lang, ito si Trillanes ng demanda. Marami pang ididemanda yan. Tandem... Boss Trill! Ba yung boss ko, Huwag niyo awayin yan. Yung tandem na yan, si Trillanes, si Abalos, lahat yan atakdog na kay Duterte. Lahat. Ang Si Abalos ngayon nasa Black Rider. Kalaban ng mga masasama. Hindi, ako talaga idol ko si Abalos, yung mga niya, yung mga kabayo niya. 'Di ba? Kasi ako nag-ano din ako ng karere. Isa din akong fanatic ng karerista din ako 'di ba? Mga kabayo ni Abalos magagaling 'yan. Sa Hagdang Bato, 'di ba? Ang paborito ko 'yan. Kaso nga lang, pagdating dito, syempre, medyo, kami, kay Abalos, medyo, muna tayo. Pero sa karera, okay tayo. dito si Abalos? Atakihin ng Duterte at Davao. Naku, kaya, lalala pa. Yun ang masakit Yung mapayapang Davao, palalalain. Yung maayos na Davao, sinisira. Pero tatandaan natin ulit, 6 na taon lang kayo dyan. Sa mga pulis, sa mga politiko, na sumusuporta sa mali, kapalit ng panandaliang aliw, panandaliang pera, panandaliang posisyon, tatandaan ninyo.
Iikot ang mundo. Kaya nga sinasabi kanina, di ba? Hindi ang Davao talaga ang tunay na kaharian ng mga Duterte. No? Nandudoon nga lahat, syempre, Davao, nandiyan lahat ng mga supporter. Duterte. Di ba? Kaso hindi pa yan. Kumbaga, isa yan sa mga kaharian nila, parang ganun. Kumbaga sa mga mansyon, isa yan sa mansyon nila yung Davao. Pero marami pa sila, 'di ba? Marami pa. 'Di ba? 'Yun yung mga taong bayan. Kaya nga umabot ang milyon-milyon si BP Sara eh. 'Di ba? Sa boto niya. Oh, si FPRRD nanalo bilang presidente. Milyon-milyon. Oh, hindi lang Davao ang bumoto ron. Isipin nyo. No, kahit tipakin nyo ang Davao, kahit gunawin nyo ang Davao na wag naman sana. No, parang gano'n na kasi yung ginagawa nila. Parang kulang na lang gibain o gunawin yung Davao para mawala yung Davao eh. 'Di ba? Oh, kahit gano'n ang gawin ninyo, is hindi pa rin mawawala yung mga Duterte, yung mga para sa Duterte kasi nga 'di ba, may mga iba't ibang lugar na sumusuporta sa kanila. Kaya nga kung ipapahuli niyo yung mga maka-Duterte, baka lahat ng kulungan dito sa buong Pilipinas kulang. 'Di ba? Ganun yan eh. Kaya kung may mga ipapatanggal kayong mga maka-Duterte, ay napakarami. Kaya nga kung 10 ang ipapatanggal nyong maka-Duterte, halimbawa may mga bumabanat na mga maka-Duterte, o ipatanggal natin yan, ganito, idemanda natin yan. O sige, nagtagumpay, pinatanggal, dinimanda. Hindi nyo ba naisip na may papalit pang 20 dyan? O, kung gano'n na naman yung gagawin nyo dun sa pumalit na 20, oh, hindi nyo ba naisip uli na may papalit na 30 dyan? Di ba? Hindi sila mauubos. Baka tapos na yung 2028, hindi pa rin nauubos yung mga sumusuporta o nagsasalita para sa mga Duterte. Di ba? Kumbaga mapapagod ka lang. Ginagawa mo na yung gano'n, nasisira ka pa. Di ba? Lalo pang nasisira yung pangalan mo. Kaya nga sinasabi ko kung merong ibinabanat ngayon sa gobyerno ngayon, kung merong binabanat na hindi maganda, di ba? Mas maganda kung sagutin mo na lang. Mas maganda idepensa mo yung sarili mo. Maghanda ka ng magandang paliwanag mo sa mga tao. Hindi yung para gantihan mo sila, tanggalin mo sila, patahimikin mo sila. Dahil hanggat pinapatahimik mo yan, wala. Hindi mawawala yan. Kasi hindi lang naman sila maliliit na pangalan, yung mga Duterte. Hindi naman sila kasi pipitsugin. Marami silang supporter. 'Di ba? Okay lang sana kung pipitsugin sila, maliit lang sila, wala silang supporter. 'Di ba? Yun pwede. Pero eto kahit patigilin mo lahat na sumusuporta sa kanila, napakalabo. Mahihirapan ka talaga, napakarami mong patitigilin. Kung papatigilin mo sila, pangalan mo naman ang masisira. Kaya ka nga kumakandidato kasi kailangan mo ng boto ng tao So, ang kailangan mo, maging mabango ang pangalan mo sa mga tao. Kahit na yung mga taong yon ay sumusuporta sa alam mong kalaban mo. 'Di ba? Dapat ipakita mo pa rin sa kanila na maayos ka, na patas ka. Dapat ganon. 'Di ba? Kung ganon ang gagawin sa kanila na yung mga kumakampi si Duterte, babanatan o tatanggalin, ganito, walang mangyayari. 'Di ba? Magtatagumpay ka sa gagawin mo o nyo, pero maraming papalit. Bukod dun sa papalit, marami ka pang salitang maririnig. Hindi matatapos. Hanggat hindi ka natatapos sa pagtanggal sa kanila, hindi rin matatapos yung maririnig mo galing sa kanila. Ganun yun. Maximum 2028. Maniwala kayo sa akin. Wala nang Marcos mapupunta sa high position. Wala na. So maximum yan 2028. It will be impossible na walang Duterte sa pagka-presidente at sa pagka-vice president man lang, to the very least, sa 2028. Iikot ang mundo. At pag lumubog ang Marcos, kayong nilubog nyo, sarili nyo dyan, lulubog kayong kasama. Tandaan ninyo, may estate tax pa yan. Hindi lang pinag-uusapan ngayon kasi sila ay nakaupo. Pero pag napaupo ang Duterte dyan, bukas ulit yung mga estate tax na yan. At yung pag-aapi, yung ginawang illegal na raid sa KOJC, yung drug hole na yan na hindi mapaliwanag asa na yung driver,
yung mga corruption, yung kaliwat kanang nananalo sa loto, babalik yan. Tandaan ninyo. Maximum lang yan, 2028. Maximum, baka nga hindi pa umabot. Ewan ko, kay BP Sara. Ako, napakainit no, no? Kapag yung 2028 na yun. Eto nga lang 2025 na darating eh. Mainit na eh. Lalong kumukulo talaga yun yung 2028. 2027 pa lang yan. Maingay na yan. Sigurado. But just in case, for discussion purposes, 2028, sabay-sabay kayo lulubog. Ito mahirap sa bansang Pilipinas, daming natutulungan ni Pastor. Itong si Basti na lumalaban sa droga, ginigipit nyo. Yung pulis na nangamatay, yung mga pulis na tinaya ang buhay para sa labanan ng droga, yan ang ginaganyan niyo. Pasensya na po kayo sa Banateros, ha. Alam ko, iba sa inyo nagalit nung panahon ng eleksyon sa aming Banateros. Ito po ay hindi ko idinidiin sa inyo. Para ito po ay makakuha tayo ng aral. Kaya ayaw namin kay Marcos dati pa. Na maraming DDS nagalit sa amin. Dahil sabi nila, bakit hindi nila sinuportahan? Kayong Banateros, hindi nyo sinuportahan si BP Sara. Eh, ang presidente niya si Marcos. Kasi alam namin yung problemang mangyayari ngayon. Alam mo, bago pa manalo si Marcos, sinasabi na ni Banat Bay sa amin, magkakagulo ang Pilipinas. Makikita nung mga nagmumura sa atin na tama tayo. Dahil sigurado ko magugutom yung mga yan. Yan eh. Kumbaga, nandiyadyaan eh. No? Nangyari na eh. Diba? Kaya siguro ngayon, dapat itama na lang. Itama na lang kung ano yung nangyari ngayon hindi maganda. O kaya yung 2028 ang magiging kasagutan dyan. Ang taong gutom, babaklas yan dun sa sinusuportahan nila. Kaya marami ngayong baklas na kay Marcos. Bakit gutom eh? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV. Ayan, at syempre natunghayan natin ulit ang boses na yon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.